Sa ngayon, itong ating Gilas Pilipinas ay syempre nasa tinatawag na Cloud9 pa rin dahil sa ganda ng ating pinakita at pagkapanalo ng gold medal. Pero ready na itong ating SBP at ang SMC sa pag-prepare para sa darating na Olympic qualifying tournament. Kumbaga ayaw na nilang gawin yung dating practice na pag last 2 minutes na lang nagpe-prepare. Kaya ngayon pa lang ay gusto na nilang maghanda. At ang kinakailangan syempre unang-unang ayusin ay kung sino ang magiging coach ng koponan ito. Ngayon kasi of course, ang dalawang pinagpipilian actually si Tim Cone at si Tab Baldwin. Although meron pang mga ibang candidates na pwedeng lumabas. Kung titignan natin, of course, alam natin ito si Tab Baldwin ay very capable yan. Nakita na natin na nangyari dito sa Gilas at maganda performance natin noon sa FIBA nung siya ang humahawak ng koponan. At yung sistema na pinapairal ni Tab Baldwin ay very similar doon sa Euro-style basketball na ginagamit sa international games. So kumbaga, kung maganda performance ni Baldwin doon sa FIBA sa mga susunod na Asian Games, malamang ganun din yan. And of course, nandiyan naman si Coach Tim Cone. Alam na natin kung ano ang nagagawa niya at hindi na pa kailangan pang i-explika kung bakit marami ang gusto na siya ang manatiling coach. As it is ngayon, depende rin kasi yan sa magiging desisyon ni Coach Tim Cone. Kung magdedesisyon siya na magpapatuloy, walang tututol dyan. Siyempre, dire-diretso na siya sa pagiging coach ng Gilas, doon sa qualifying tournaments at sa iba pang mga torneo na sasalihan ng ating national team. Kumbaga, wala na problema. Tuloy-tuloy na yung ating performance at ang aayusin na lamang of course ay yung schedule ng mga players. Yun nga lang, ang magiging problema pag si Coach Tim Cone ay inilagay mo sa Gilas ng full-time, paano na ang Barangay Ginebra? Kasi hindi naman po pwede na hahawakan niya yun pareho. So malamang ang mangyari dito kung si Tim Cone ay magiging full-time Gilas coach, kailangan niyang bitawan ng Ginebra dito. Ang tanong, papayag pa SMC sa ganyan, lalo na ngayon ang lakas-lakas ng Ginebra. So kung sakaling magdesisyon naman ito si Coach Tim Cone na siya ay mananatili sa Ginebra, baka sabihin niya natapos na yung kanyang duty, nagawa na niya. Ang gusto sa kanya ay mag-coach ng Asian Games, nagawa niya yun at naging successful pa. Kung sakasakaling si Coach Tim Cone ay umayaw na, posible na si Tab Baldwin na lang ang kunin natin. Kung si Tab Baldwin ang magiging coach ng Gilas, magiging okay din naman yan dahil alam din natin kung ano ang kanyang capability. Yun nga lang, pag si Tab Baldwin ang naging coach ng Gilas, magkakaroon tayo ng panibagong adjustment. Dahil mga bagong player syempre kukunin yan at panibagong sistema na naman. So medyo mabigat din kung si Tab Baldwin dahil kinakailangan as soon as possible ay mag-umpisa na siya. So bumabalik tayo sa sinabi natin nung umpisa na kinakailangan pala as soon as possible ma-resolve na itong issue dito sa coach kung sino ba magiging full-time coach ng Gilas dahil kapag yan ay nagawa na natin as soon as possible, wala nang magiging problema, kumbaga pwede na mag-focus yung mga players at wala na mga espekulasyon. Kung sino man ang magiging coach ng Gilas Pilipinas pagdating dito sa Olympic qualifying tournament ay masasabi natin na hindi siya magkukulang pagdating sa mga players. Dahil ayon dito sa reports, mukhang yung mga naglaro sa Japan B-League at sa FIBA World Cup katulad nitong sila Dwight Ramos, AJ Edu, Kai Soto, si Renz Abando at yung iba pa ay magiging available na. Plus baka ito si RJ Abarientos ay pwede na rin masama. So ibig sabihin yan, lalong lalakas yung lineup ng Gilas. Siyempre itong ating Gilas na nanalo dito sa Asian Games ay malakas yung lineup niyan. Walang duda ron, nakita natin gold medal. Pero iba yung kompetisyon dito sa Olympic qualifying tournament at kinakailangan lalo nating mapalakas yung ating koponan. Hindi natin minamaliit itong nangyari dito sa Asian Games, napakalaking bagay nito. Pero syempre para makakwalify tayo sa Olympics, kinakailangan i-upgrade pa natin yung ating lineup. At marami tayong pwedeng makuha nga dahil ito sila AJ Edu, Ramos at yung iba pa ay baka ay magiging available na para sa Gilas. Ibig sabihin, hindi natin makukwestiyon yung commitment nila para dito sa ating bayan. At of course, alam natin si Justin Brownlee anytime ready yan para dito sa ating lineup. Ang tanong na lamang ay kung sinong coach ang hahawak dyan.
Siyempre, depende doon sa coach, yun ang magdedesisyon kung sino doon sa mga nabanggit na players natin ang kukunin. Pero sa tingin ko, itong si AJ Edu, siguradong masasama yan. At ito si Dwight Ramos at Kai Soto, regardless kung sino man ang maging coach, pati na itong si Renz Abando. Siyempre, ang magiging spekulasyon dyan ay kung sino mawawala dito sa lineup natin. Pero sinabi na nitong si Japet Aguilar yata na magre-retiro na siya, pati ito si Lassiter at si Ross sa international competition. So magkakaroon talaga ng mga open slots para do sa iba't ibang mga players. Ang importante ngayon, katulad ng nabanggit natin, as soon as possible matapos na yung issue pagdating dito sa mga coaches. Dahil kapag hanggang hindi nase-settle kung sino magiging full-time coach ng Gilas, mahihirapan yung team nating mag-prepare. Dahil syempre, for example, katulad ng nabanggit natin, itong si Tab Baldwin at si Team Cone, tig-iba naman yung sistema nila. So, syempre, kinakailangan doon sa player, para makapag-practice yan, ay merong coach. Kinakailangan masiguro natin na yung coach na ilalagay dyan ay magiging permanent na para hindi na pabago-bago ng sistema at pabago-bago ng mga players na kukunin. Yan ngayon ang kailangan natin tignan mabuti dito at kapag yan ay naayos ng Gilas, lalo lalakas yung performance natin dito sa darating na FIBA qualifying tournament. Dahil syempre, ang ultimate goal naman nating lahat dito ay makakwalify sa Olympics. Siyempre, ang balita ngayon ay milyon-milyon daw ang mga bonus ng mga players at ng mga coaches na nanalo dito sa men's basketball sa ating Gilas Pilipinas. Ito si Justin Brownlee at yung iba pa, of course, pati si Coach Tim Cone at yung iba pa mga players, milyon-milyon daw. At sabi nga nung iba, baka nabigyan pa yan ng mga bagong sasakyan. Hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung sitwasyon dyan, pero no question naman, well-deserved naman talaga yung bonus na makukuha ng mga nabanggit. At tatandaan natin, nung itong si Heidi Lynn Diaz ay nanalo ng Olympic Gold, ang dami rin niyang nakuhang bonus, hindi lang dito sa mga sports official natin, kung hindi pati sa mga pribadong kumpanya na nag-offer sa kanya. Siyempre, malamang ganyan din ang nangyayari dito sa Asian Games. Kahit na hindi siya sa level ng Olympics, abay malaking bagay pa rin yan. Lalo na at malapit sa puso ng mga Pinoy ang basketball. So hindi na nakapagtataka kung malaki talaga ang nakuha at milyon-milyon ang nakuha nito sila Brownlee at yung iba pang players. Hindi lang para dito, hindi lang galing sa SBP at sa SMC, kung hindi maski na sa iba't ibang sponsor. At syempre, sa totoo lang, gaganahan naman talaga ang sino mga atleta kapag meron ganyang financial reward. Syempre, gusto natin manalo para sa bayan, walang duda ron. Kumbaga, hindi naman nila ginagawa yan para lang sila ay kumita. Dahil malaki na sweldo ng mga PBA players. Kaya sila naglalaro para sa Gilas dahil gusto nilang i-represent yung bansa natin. Pero syempre, kapag mayroong financial reward na ganyan, tabay malaki na yan. Malaking tulong din at kumbaga, bonus yan. Yung tinatawag na icing on the cake, kumbaga. Ang priority syempre gold medal. Pero kung may financial incentives pa na ganyan, aba syempre makakatulong yan at maging practical tayo. Sino ba naman ang tatanggi kapag ikaw ay inoferan ng ganyang tulong at reward?